Tafadhal Sister Lina, ano sa Arabic yan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po yung Nidamul Iktisadi at Nadariyatul Iktisadiyah at Siyasatul Iktisadiyah. Masya Allah. Basahin mo muna. The 3 dimension. Bismillah. Lahat. The 3 dimensions of economic study, economic system, the preferred method society adopts for organizing economic life and solving practical problems. Economic theory, the study and interpretation of economic phenomena, discovering underlying patterns and laws. Economic policy, government measures and interventions designed to influence economic activity and achieve specific objectives. Excellent. Thank you so much, Sister Lina. So ngayon, nakuha na natin ang economic system. Alis na tayo sa economic system. Punta na tayo saan? Doon po sa what is economic theory. Tafadhal Sister Lina. Economic theory, understanding market behavior. Yan po yung topic natin today. Tafadhal Sister Lina, pakibasa. What is economic theory? Economic theory aims to study and explain economic and financial phenomena by examining the controlling factors behind them. It seeks to discover the laws that govern different economic and financial behaviors in markets. Economic researchers operate on the fundamental assumption that economic law exists to govern various financial phenomena, making discovery of these laws their primary mission. Thank you so much. Barakallah fiik, Sister Lina. What is economic theory? No? Ma hiya an-nadhariyya al-iktisadiyya? Ang economic theory ay hindi lamang tungkol sa simpleng pag-aaral ng presyo at kalakal, kundi nakatuon din ito sa human behavior. No? As-sulukul insani, na may kinalaman sa ekonomiya. Ibig sabihin po ya ikhwani wa akhawati, ang kilos ng tao kung paano siya bumibili, nag-iimpok, gumagastos, ay nakakaapekto sa teoryang pang-ekonomiya. Dahil sa aspetong ito ng will o irada insaniya, al-iradatul insaniya, no? Ang batas ng ekonomiya ay hindi kasing stable ng batas ng physics o chemistry. Sa physics at chemistry, ya ikhwani wa akhawati, may eksaktong formula na hindi nagbabago. Sa economics, nakadepende sa kilos, panlasa, at sitwasyon ng tao, kaya hindi ganap na matibay at nagbabago-bago depende sa konteksto. No? Yan po ang economics theory. So may pagkakaibahan sila ng physics at saka physics at chemistry, right? Okay. Barakallahu fikum. Tuloy tayo. Ya ikhwani wa akhawati, at-tajrid, no? At-tajrid abstract, no? Ang konsepto ng abstraction. Ang konsepto ng tajrid, ang konsepto ng abstraction, dahil komplikado ang economic phenomena, gumagamit ang mga komunista, gumagamit po ang mga economist ng abstraction technique. Ibig sabihin niya, ikhwani wa akhawati, pinipili lamang ang isang variable para pag-aralan habang itinuturing na constant o hindi nagbabago ang iba pang factors. Anong halimbawa niyan? No? Ang halimbawa niyan, ya ikhwani wa akhawati, sa law of demand. Sa law of demand, ya ikhwani wa akhawati, sa classical example, the law of demand, no, pinag-aaralan ang relasyon ng presyo at quantity demanded. Kaya kung bumaba ang presyo, no, nakikita natin yan, kung bumaba ang presyo, example lang yan, kung bumaba ang presyo, tataas ang demand.
Meron po tayong maybe next week makuha natin yung demand and supply, no? Kung bumaba po ang presyo, tataas ang demand. Kung tumaas ang presyo, bababa ang demand. Pero dito, ya ikhwani wa akhawati, ipinapalagay na hindi nagbabago ang iba pang salik tulad ng ad-dakhlu, tulad ng ad-dakhlu, income ng tao. Yan po yung presyo ng substitute o complementary goods as aros sila al-ukhra, taste or preference ng consumer as wak. No? Ito ang tinatawag na ceteris paribus. Bakaul awamilul ukhra at tabita. Tafaddalu. Ano yung tatlo na yon? Yung makabanggit? Barakallahu fikum. Okay, ulitin natin. Yung tatlo na yon, ya ikhwani wa akhawati, no? Ipinapalagay na hindi nagbabago ang iba pang salik tulad ng ad-dakhal, income ng tao. Yan po yung una. Pangalawa, presyo ng substitute o complementary goods as aros sila al-ukhra sa Arabic. No? Taste or preference ng consumer al-azwaq sa Arabic. No? Ito ang tinatawag silang na ceteris paribus, bakaul awamil al-ukhra thabita. Barakallahu fikum. Okay, umaya, suwat natin dyan. So, ano pang application natin dyan, ya ikhwani wa akhawati? Pagtatakda ng presyo sa negosyo. Business pricing. No? Sa business pricing. Kapag gusto ng isang tindahan na malaman po, kapag gusto ng isang tindahan na malaman ang epekto ng price change, ginagamit ang demand theory sa pamamagitan ng abstraction na katuon lang sa presyo kahit may iba pang salik. So, pangalawa, paggawa ng economic models, no? Pagbabalangkas ng modelo. Halimbawa niyan sa supply and demand model, dito kahit alam ng ekonomista na income, test at iba pang factors ay nakakaapekto, pansamantalang ipinagpapalagay na stable ang mga ito upang makita ang direktang relations ng presyo at dami. Pangatlo, policy making ng gobyerno. Kapag sinuri ang epekto ng VAT, no, o price control, ginagamit din ang abstraction at tajrid sa Arabic upang makapokus kung ang presyo lang ba ang pangunahing dahilan ng pagbabago o pagtaas ng demand. No? O pagtaas ng demand. Okay. Khulasatul kalam huna ya ikhwani wa akhawati, no? Ang economic theory ay nakabase sa human behavior. Ang economic theory po ay nakabase po sa saan? Sa human behavior. Sulukul insaniyah. No? Nakabase po sa suluk al-insani. Sulukul insani. No? Kaya hindi ito ganap na eksaktong batas tulad ng siyensya. No? Gumagamit ang mga ekonomista ng abstraction tajrid upang mapadali ang pagsusuri. No? Tinitingnan ang isang faktor at ipinapalagay na ang iba ay constant. Halimbawa niyan, law of demand. Kapag bumaba ang presyo, tataas ang demand. Halimbawa niyan po, law of demand, no? Price decreases, demand decreases. Price increases, demand decreases. Price decreases, demand increases. Price increases, demand decreases. Now, halimbawa niyan, law of demand, no? Kapag bumaba ang presyo, tataas ang demand. Given na hindi nagbabago ang income at test ng tao. Ito ay mahalaga sa paggawa ng economic analysis, business decision making, at policy
formulation. تفضلوا خلاصة الكلام in 1 minute. بارك الله فيكم.